Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang unang estratehiya sa pagpagtuturo sa elementarya. Ito ay ang hula ko sa grupo. Pero bago tayo magsimula, ano bang naiisip ninyo o ano bang pumapasok sa isip ninyo sa ating talakayan ito? Okay, maaaring ito ay about sa paghuhula, tama? Pwedeng ito ay about sa palaro, tama? Mahusay ang mga naiisip ninyo. Ngayon, bago tayo dumako sa ating aralin, na meron muna akong palaro sa inyo. Tatlo lamang ito at alam kong kayang-kaya nito. Ito ang una. Ano kaya ang kalalabasan pag pinagsama mo itong dalawa ito? Okay, mahusay. Ito ay tabula. Pangalawa. Ano naman kaya ang pangalawa? Tama. Ito ay tabaan. Ito namang pangatlo ay jumble words. Ngayon, aayusin lamang ninyo ito para malaman ninyo kung ano bang word ito. Ano bang salitang ito. Okay. Magaling. Ito ay tauhan. Ito lamang yan sa mga salita na may encounter natin or makikita, maririnig natin sa aralin ito. Ngayon, alamin muna natin ano nga ba ang estratehiya. Okay. Ang hula ko, sagot ko ay isang estratehiya sa pagkatuto na tungkol sa paghihimba sa susunod na pangyayari. Okay. Mga panghula kung ano ba ang susunod na pangyayari. Tama ang mga sinagot mo naman. Ngayon, para naman sa batayang teoretiko, ang estratehiyang ito ay nakabatay sa paniniwala ni Robert Gain, correct me if I'm wrong, ng 1962 hierarchical learning na may iba't ibang level ng pagkatuto ang pangkaalamang kasanayan. Ito ay ang verbal na informasyon, kasanayang kognitibong estratehiya, motor skills at pagpapahalaga. Dito sa aralin na ito, batay sa sinabi ni Robert Gain, dito masusubok ang ating pag-iisip. Ayan, kung paano nga ba natin iuugnay ang mga pangyayari sa tunay na buhay at paano tayo magdidesisyon kung tama ba ang ating hinuha o hindi at paano natin mapabago ang ating desisyon. Okay. Isa pang conceptual na balangkas na pinag-unahan ni Lev Vygotsky ng 1978 ang social development theory na nakakamit ang pagkatuto sa tulong ng iba pang kamag-aral o kaibigan at sa gabay ng nakakatanda. Ang estratehiyang ito ay magiging mas epektibo lamang kung ito ay mayroong connection sa ibang tao. Hindi lamang ito pang individual na benepisyo. Ito rin ay pwedeng mag-benepisyo sa pakikipag-communicate sa iba, pakikipag-interact sa iba. Okay. At pwedeng ma-develop natin or tawag dito, ano sa Tagalog, ang ma-develop. Mas mapag-husay natin ang ating mga kakayahang ito. Ngayon naman magbalik-aral tayo. Ano bang mga naaalala ninyo sa mga napag-aralan natin noong sa elementarya at sa secondary about sa mga elemento na yan, alam ko may mga natatandaan kayo about sa elemento na ano,
Makuha. Tama. Kakabanggit lang natin kasi. Diba? Tagpuan. Husay. At sulirain. Yan. Alam, gagaling ninyo. May natatandaan pa talaga kayo sa atin sa mga pinag-aralan doon. Yan. Ang lahat ng sinabi ninyo ay tama. Yan ay makikita at maririnig din ninyo sa ating babasahin ko mamaya. Ngayon, dumako naman tayo sa kwento gamit ang direct thinking activity or DRTA. Ano nga ba itong DRTA? So, direct thinking activity or DRTA is a technique developed by Russell Stauffer ng 69. DRTA encourages students to make predictions while reading. So, ito daw po DRTA na ito ay nakakapagbigay sa estudyante na kung paano gumawa ng paghihinga habang nagbabasa. At gagawin natin yan mamaya. Piliwanan po. Okay. Ngayon ay magbabasa na tayo ng isang pabula. Itong pabula na ito ay siguro narinig nyo na ito, nabasa nyo na ito noon, and ngayon babasahin. Pero habang binabasa natin ito kasi sasabayan ko kayo habang binabasa nyo. Pag huminto ako, hihinto rin dapat kayo kasi huhulaan natin ninyo kung ano ang susunod. Maliwanag pa. Okay. So, ang title ng pabulang ito ay Ang Leon at ang Daga. Base sa title at sa picture nitong Ang Leon at Daga, ano kaya ang pumapasok sa isip niyo? Patungkol saan kaya ang kwento ito? Kung maaari ito ay tungkol sa magkaaway kasi Leon at Daga. Kaya hayop na maliit at malaki. Pwede rin ito ay relasyon, pwedeng jowa, hindi natin alam. Pwede rin ito ay tungkol sa pagkakaibigan. Ngayon alamin na natin, tayo na ay magbasa. Ang Leon at ang Daga. Sabay-sabay po, hindi po sabaw-sabaw ha. Na, may isang leyong mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno nang may lumapit dito isang daga. Inakala ng daga na tuyong damo ang buhok ng leyon, kaya kinutkut-kut niya ito. Tigil po muna, pause muna. Tigil muna tayo. Ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari sa daga? Okay, maaaring mahulog ang daga. Hindi. Maaaring makain ang daga kasi magigising ang leon. Very good, tama. Okay. Alamin natin. Yan. Nagising ang hari ng kagubatan at mabilis na umiktad at dumamba-damba na ikinahulog ng pobreng daga. Dali-daling sinakmal ng matutulis na kuko ng leon ang gumambala sa kanyang pagtulog. Patawarin niyo ako, mahal na hari. Hindi ko sinasadya ang paggambala sa inyong pagtulog. Marami po ang mga anak ko na dapat pakainin. Kung mapapalayo ninyo ako, ay tatanawin ko itong malaking pagkakautang. Makakabayad din po ako sa inyo sa hinaharap. Ano kaya sa tingin ninyo ang gagawin niyo? Patatawarin niya ba si daga? O palalayain niya si daga? Ano pa ang naiisip niyo maaaring gawin niyo? O, pwedeng palayain si daga, makaawa siya kay daga. Pwedeng kainin niya si daga kasi bakit naman niya hindi kakainin si daga? Kasi gutom na siya, diba? Yan, ituloy na natin. Ano ba yung gagawin ni Leon? Yan, sabi ni Leon, hindi man lang ako mabubusog kung kakainin kita. Si
sige, lalaya ka na, ang bait ni Leon. Hindi niya kinain sa daga. Diba? Yun, pagpatuloy na natin. Isang araw ay makitang paikot-ikot sa gubat ang leon. Naghahanap siya ng pagkain sa pananghalian. Nang matanawan ang nakabiting, inihaw sa tapa ng usa sa isang puno ng akasya, ay dali-dali itong nagtatakbo. Sa kasamaang palad, bitat pala iyon ng mga ngaso. Hala, ano kayang mangyayari kay Leon? Ano kaya sa tingin mo? Pwede bang mamatay si Leon? Pwede bang makatakas si Leon? Dahil mabilis naman siya? Kaya sa tingin mo pwede mangyayari? Pwede talaga siya. Pwede siyang mamatay. Pwede siyang katayin. Pwede siyang saktan ng mga ngaso. Kasi bitat yun Diba? Pwede rin siyang makatakas kasi mabilis siya. Okay, alamin natin kung ano nga ba ang sunod natin. Yun. Nakulong sa makakapal na lubid ang hari ng kagubatan. Hindi siya makawala sa bitag. Pinilit niyang magdadamba pero napatali pati mga paa niya. Walang nagawa ang lakas ng hari. Nagkataong nagdaraan ng tanghaling iyon ang daga kasama ang kanyang mga anak. Naisip ng inang daga, ito ang oras na kailangang bayaran niya ang pinagkakautangan ng buhay. Ano kaya? Dumating na si daga, nakita ng sitwasyon niyon. Ano kaya sa tingin niyo ang pwedeng gawin ni daga? Tutulungan niya ba si Leon? Kasi may utang na loob siya kay Leon? O papabayaan niya na si Leon? Kaya maaaring ang mga pinuhang iyon ay mangyari. Okay? Pagpatuloy natin. Dali-daling lumapit ang daga at pinagngangat-ngat ang makapal na lubid sa paa ng leon. Inutusan niya ang mga anak na ngat-ngatin naman ang mga ito ang makakapal na lubid sa ulunan ng hari. Sa tulong-tulong ng pagkagat sa mga lubid ay napalaya ng mga daga ang leon. Dati-rati ay minaliit ko ang katauhan ng pagpapakumbaba ng leon. Totoo nga pala na kung may malaking nakakatulong sa maliliit, ay makakatulong din ang maliliit sa isang giganteng katulad ko. Yan, napakaganda. Diba? Napakaganda, nagkasundo sila na ibalik ang utang loob ni daga kay leon. Pareha silang nakatulong sa isa't isa. Napakaganda. Ngayon, naging matalik na magkaibigan ng daga at ang leon magmulan. Yan. Yun lamang, maikling kwento lamang. Pero ano bang natutunan ninyo doon sa kwento? Di ba napakaganda lang sa mga naging magkaibigan sila. Naging matalik na magkaibigan sila dahil sa isang sinasabi nga natin na kung meron naman tayo na itutulong, bakit natin hindi natin gawin. Kasi those small things can really impact maybe you in the future or can really have the big impact doon mismo sa pamilya. Yun, diba? Diba napakagandang pag-aralan natin ng mga ganun na mayroong mabubuting kalooban. Diba? Yan, napakaganda. Ngayon naman, dahil sa kahusayan ninyo maghinuha sa mga sunod na mangyayari sa kwento, ngayon naman ay tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Tayo magkakaroon ng pangkatang gawain ngayon. Ngayon, kailangan natin ng 5 group sa dalawang grupo. Sa dalawang, kahit 5 person kada rola. Okay. Ngayon, paunahan kayo masagutan itong matching. Okay. Imamatch nyo lang kung ano ba yung number 1. Match nyo sa letter
match nyo yung hanay A sa hanay B na picture. Kung ano ba yung sunod na mangyayari. Okay, pabilisan at kung sino manalo yung ang magkakaroon ng premyo sa akin. Okay, only have 5 minutes. 5 minutes to do that. Okay, ayan. Tapos na tayo. Ayan, napakahusay ng dalawang grupo pero nanguna ang grupo ng pangalawa. Dahil ang bilis nilang nakasagot. Okay, pero parehas naman magaling ang dalawa. Okay, palakpakan natin yung ayan. Ngayon naman, tapos na tayo sa pangkatang gawain. Dumako naman tayo sa inyong pagtataya. Yan, napakadali lang naman itong pagtataya ito. Alam kong kayo yung caring ko. Kaya nito kasi nakinig kayo sa akin. Nakinig kayo sa lesson ko nito. Ayan. Ito. Mayroon ako ditong question. Babasahin ko na lang siya. Susulatin na lang ang letra. Opo, meron po siyang pagpipilian. Ito. 1 to 5 lang. 5 lang ito. Okay. May ready na ba? Thumbs up if you are ready. Okay po. So, number 1 na tanong. Yan. Lang. Ipasahin ko na muna ang instruction. Okay? Panuto muna. Piliin ang susunod na mangyayari sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Okay? Number 1. Narinig ni Maggie ang balita tungkol sa darating na bagyo. A. Lalabas at maglalaro. B. Mamamasyal sa tabing dagat. C. Mananatili sa bahay kasama ang pamilya. O kaya ang tamang sagot. Ayan. Okay na ba? Pangalawa. Nagbabahagi ng isang makatutuwang kwento si Arnold sa kanyang mga kaibigan. A. Aalis sa grupo. B. Magtatawanan. C. Matutulog. Kaya, ang tamang sagot doon. Okay. Tapos na ba? Dumako naman tayo sa pangatlo. Isang hapon, nagluto si nanay ng pagkain. Maya-maya, inilagay ni tatay ang pagkain sa mesa. Hinanda ni ate ang plato, kutsara at tinidor. A. Manonood ng TV. B. Lalabas ng bahay. C. Kakain ng hapunan. Napakadali lamang ng mga katanungan at alam ko kayang-kaya ng mga sagot. Okay. Pang-apat. Mahilig kumain ng matatamis na pagkain si Julia at hindi siya nagsisipilyo ng ngipin. Pagkatapos kumain, isang araw lumiban siya sa klase dahil A. Sumakit ang kanyang ngipin. B. Sumakit ang kanyang ulo. C. Nilagnat siya. Ano kaya ang sagot? Ang bilis. Tapos na. Last number. Huling. Nag-text si Alan habang naglalakad sa sirang kalsada. A. Mahuhulog siya sa butas. B. Matatapilok siya. C. Madudulas siya. Ano kaya mangyayari? Ayan. Na. Yan, tapos na fence up. Tapos na po. Ayan. Okay, tapos na ang ating pagtataya. Ibibigay na lamang po ang papel sa akin at ako na po ang magtutuloy. Okay? Ngayon, mas salamat sa pakikinig sa inyo at sana po may natutunan kayo sa akin. Okay? Alam ko naman may natutunan kayo. Yan, maraming salamat.